Magandang araw ho muli sa ating lahat mga katambay at welcome back po sa ating YouTube channel na Bahay Tambayan, kung saan ay na-upload ko ho ang aking buhay-buhay bilang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At syempre kasama ho sa aking mga ina-upload ang aking mga nakakamtan bilang OFW. Gaya na lamang ho sa ngayon, ang ating pong ina-upload ay ang ating pagpapagawa ho ng bahay. So for today's video, ang ating hong pinagagawa ay swimming pool. Hindi ho, mukha lamang pong swimming pool pero poste ho ng para sa ating kuryente yan sa harap ng bahay. Bali ito nga ho pala ang itsura ng ating harapan mula sa ating main door. Bali meron ho tayong open area dito ho sa harapan. Ang balak ko ho kasi dyan ay gawin ho namin garahe at mapabubungan yan. At syempre mapasimento ho ang ating pinaka flooring. Pero sa ngayon ho, syempre matagal-tagal pa po yun. Baka ho next year na. Dahil hala ho naman talaga tayong ganong kalaking budget. Siguro pagkagawa ho natin yan by April. Kasi meron na ho mga nangangampanya nun para sa election. Bali nagka-problema lamang ho kami sa pagpapatayo nitong poste. Gawa ho kasi ang aming poste ay katabi ho ng aming poso. At syempre meron din ho yung kanal. Kaya ho yung tubig ay pabalik-balik lamang ho na napupunta sa aming ginagawang poste o hinuhukay. Kaya kahit ano hong gawin nila dyan ay talagang bumabalik ho ang tubig dyan sa hinuhukay nilang para poste. So bali ang sabi ho nila, ang gagawin na lang po nilang solusyon ay tatapakan na lang nila yung semento sa gagawin ho nilang halo para doon po ay sisip-sipin ng semento ang tubig na sumisibol. Bali nilatagan nga rin ho nila ng malalaking bato yung ilalim niyan para po mas matibay. Kasi ho dapat din talaga merong kapitan daw ho ang ating magiging parilya na ilalagay dyan. So ito nga po yung tinatawag nilang parilya na siyang magiging footing para sa ating poste. Hindi ho siya ganun kalaki yan dahil nga ho poste lamang po ito para sa ating magiging kuryente o yung kawad ng kuryente na magagaling sa poste ng kuryente mapunta po sa loob ng bahay. So balik kinabukasan ito na nga po at nabuhusan na nila. At syempre meron pa rin hong tubig yan, gawa nga ho ng patuloy na pagsibol dyan sa lupa at syempre yung patuloy na pag-ulan ho. Pero kahit na ganoon pa naman ho ay inassure naman ho ng ating mga gumawa na magiging matigas ho yung ilalim niyan. So bale dito naman ho ang ating electrician na si B-Boy ay pine-prepare naman ho ang ating PVC
na kung saan ito po yung ipapalaman ho niya sa loob o sa gitna ho ng ating bubuhusang poste. Kung saan dito ho sa PVC na to ay dito ho dadaan ang ating mga kable na kuryente at papasok po sa loob ng bahay na padadaanin ho sa ilalim ng lupa. Yes po, tama po, ang ating home poste o ang ating kuryente ay underground ho, hindi ho siya yung katulad ng mga normal na mga poste o kawad ng kuryente na papasok ho sa bahay na makikita nyo ho nasa kadalasan ho dyan nasa may bandang sa bubong ho yan ganun ho kataas, pero ito ho ay padadaanin ho sa lupa. Siguro po sa iba ay hindi ho sila aware sa ganito dahil kahit naman ho sa amin nung pinagpaplanuhan ho namin yan ay talagang meron ho ding mga doubts yung mga iba sa amin o yung mga tiga doon sa amin tungkol dito, dahil sabi ho nila baka daw hindi safe dahil nga daw ho nasa ilalim ng lupa, maaring pagka umulan o bumaha ay baka pasukin daw ho ng tubig at makuryente yung mga tao o lahat ng mga nandun sa amin, magkaroon daw ho ng problema, mga ganun ho ba. Pero syempre pinaliwanag din ho na sa amin ng aming mga electrician yung mga ganun ho. Actually para ho sa akin okay din ho ito dahil gaya ho dito sa Saudi wala ka rin ho makikita ng mga kawad ng kuryente. Lahat po ng mga kuryente dito ay mga underground. At kung saan dito rin naman ho sa Saudi ay bumabaha rin ho at wala silang mga drainage system kaya talagang na-stuck ho yung mga tubig sa mga daanan. Pero siyempre ho kanya-kanya ho tayo ng opinion at siyempre electrician na rin ho nagsabi sa akin at siyempre sa ibang subdivision ho ay ganito rin ho ang ginagawa. Kaya hindi naman ho ito first time na gagawin sa Pilipinas. Pero siyempre gaya nga ho ng sabi ng aming electrician, kung may gagawa ho ng ganito ay siyempre dapat marunong. Bale itong araw na ho na ito ay walang makakasama ang ating electrician para gumawa ng ating poste. At buti nang andito si Kagawad at sabi niya total wala naman daw siyang ginagawa at medyo magaan-gaan lang naman daw itong trabaho na to, tutulungan na rin daw niya ang ating electrician para gumawa ng ating poste. Boy, yung kuryente. May panakit ka na rin. Oops. Ay, baka meron pa. Natik mo muna yun. Baka... Ay, kumuha na si Menko. Ako din magkano. Bigit yung 40 yun talaga mga instruction. Nakadance ka naman. Ha? At kung gusto nyo man hong mapanood yung mga edited videos ho natin at iba pa mga video, ay nag-upload din ho ako sa aking Facebook account na Christopher Duran.
Pwede nyo rin ho pakibisita at paki-like na rin po o paki-follow na rin po ang ating Facebook. Maraming salamat po. At gaya nga ho ng sabi ko sa mga previous natin mga video, ay kung meron ho kayong katanungan tungkol ho sa ating pinagagawang bahay, ay feel free to comment po sa ating comment section at sasagutin po natin yan sa mga susunod po natin mga video. At dahil nga po hindi naman pwedeng buhusan ng minsanan ng ating poste kalahati lang, kinabukasan ito naman ho ay susunod naman ho ng buhusan ay yung ibabaw. Pero bago ho yun ay syempre kakabit muna ang ating bakal sa gitna. Ito yung bakal na siya pong maghahawak o dito padadaanan yung mga kawad po ng ating kuryente. Ayaw maniwala. So bali pagka po inayos po ng ating bakal sa ibabaw, ito na hot, binubuhusan na naman ng ating electrician ang ating poste, kasama naman ho si Kagawad. So bali hanggang dyan na lang po muna ang ating update for today's video mga katambay, at maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta ko sa ating mga video, at naway pagpalain ho tayo lagi ng puong may kapal. Kaya see you on our next vlog mga katambay. Kalas!